Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang sinasabing mas malakas nga daw si Kaido kung ikukumpara nga kay Whitebeard. Alam nating lahat kung gaano nga ba kalakas ang dalawang ito, at dahil sa lakas nilang ito ay nakagawa nga sila ng kani-kanilang pangalan sa mundo ng One Piece series, kung saan si Whitebeard ay isa sa pinakamalakas na pirata sa history. Dahil sa kanyang incredible strength, siya ay tinaguri ang strongest man in the world bago nga mamatay si Roger at mag-start ang Great Age of Pirate. At matapos ngang mamatay ni Roger, si Whitebeard ay naging isa nga sa 4 Emperor, ang 4 na pinakamalalakas na pirata sa buong mundo and the rulers ng New World. At siya nga ay kinonsider din bilang closest man to One Piece, at sinabi rin na ito ngang si Whitebeard ay hindi lang nagtataglay ng highest bounty among his peers, kundi siya rin ay ang second highest in recorded sa history. At dahil sa lakas ng taglay ni Whitebeard at sa kanyang reputation, ang world government ay nag-prepare nga to use practically ang entire marine force at pati na rin ang 7 warlords of the sea upang nga ay kalabanin si Whitebeard at ang kanyang crew. Kahit na sinabi na nga ni Sengoku na hindi pa nga sure ang kanilang pagkapanalo dito dahil nga sa overwhelming power na taglay nga ni Whitebeard. Samantala, pagdating naman kay Kaido, katulad nga ni Whitebeard, si Kaido din ay naging kabilang nga sa 4 Emperor at isa nga rin siya sa pinakamalakas na pirata sa mundo ng One Piece. Siya ay tinaguri ang strongest creature. Notably, ang kanyang bounty ay umabot nga sa 4,611,100,000, kung saan ang highest known bounty of any pirate currently alive. At siya ay ikatlo sa mayroong ang pinakamataas ngang bounty sa buong history. And overall, sinasabi ngang 8 beses nga lang natalo si Kaido sa buong buhay niya at 2 beses nga lamang siyang na-injured. At katulad nga ng ibang emperor, si Kaido din ay maraming tauhan o kakampi, at ang ibang pirate crew nga ay gusto nga or nais ngang kumampi sa kanya. And with Caesar Clown at Doflamingo as his associate, Kaido created an army over 500 artificial zone type devil fruit users na kilala bilang Gifter. Pero sinasabi ngang kahit na siya ay walang zone type devil fruit, still si Kaido pa rin ay legendary dahil sa kanyang supreme physical power as the strongest creature in the world. So ganyan nga kalakas at kabigat ngang kalaban si Kaido at si Whitebeard. Pero kahit na ganito, syempre hindi natin maiiwasan na pagkumparahin nga silang dalawa, kung saan ay sinasabing mas malakas nga daw itong si Kaido kung ikukumpara nga kay Whitebeard. Kaya naman, sa video nito pag-uusapan natin yan. So hati nga ang opinion ng ibang One Piece fans nga sa usaping ito, kung saan ay may mga pumapabor nga kay Kaido at may fans din na pumapabor nga kay Whitebeard. Kaya naman alamin natin ang kanilang opinion sa usaping ito. Sinasabing mananalo o mas malakas si Kaido kung ikukumpara nga kay Whitebeard dahil nga sa physical strength. Sinasabing si Kaido ay physically stronger and superior. Si Kaido ay tinaguri ang world's strongest creature, and for a good reason. Si Kaido nga ay nagtataglay nga ng unformidable level of brute strength at kilala nga sa kanyang indestructible body, kung saan ay bihira nga lang siyang ma-injured ng pag-atake o ng mga conventional weaponry. At kahit na nga ang tinagurang strongest man in the world na nagtataglay ng enormous amount of brute strength at ng immeasurable na level of endurance, ay hindi nga papantay sa physical scale ni Kaido. Si Kaido nga ay nagtataglay ng mythical zone Azure Dragon na significantly nagbuboost ng overall physical abilities nga ni Kaido. Dagdag pa dyan, sinasabing si Oda na nga mismo ang nagsabi na si Kaido nga daw ay mapaland, sea at air. Siya ay strongest creature among all living things. Ibig sabihin, ang human ay kasama dito, which is living things. Kung pag-uusapan naman natin ay ang kanilang title, masasabing kaya lang naman daw na tinawag na strongest man in the world itong si Whitebeard ay dahil sa kanyang devil fruit, kung
saan ay kayang-kaya nitong wasakin ang buong mundo. Samantalang si Kaido nagkaroon ng title na World's Strongest Creature in the World dahil sa siya ay merong very strong physical strength at mas pinalakas pa ng kanyang Devil Fruit. So ibig sabihin, kung raw strength ang pag-uusapan, di hamak na mas malakas itong si Kaido kung ikukumpara nga kay Whitebeard. So ibig sabihin nito, naging malakas lang itong si Whitebeard dahil sa kanyang Devil Fruit power, pero wala siyang laban kapag natural power na ang pag-uusapan. At bukod nga dyan, maaring takot itong si Whitebeard kay Kaido dahil hindi niya ipinaghiganti ang pagkamatay nitong si Oden. Dahil kung matatandaan, nung nalaman nga ng Whitebeard Pirates ang pagkamatay ni Oden, pinag-usapan nga nila na magkakaroon ng digmaan laban kay Kaido, pero hindi nga ito inaprubahan ni Whitebeard. So yan nga ang mga dahilan kung bakit nga sinasabing mas malakas nga itong si Kaido kung ikukumpara nga kay Whitebeard. So agree ba kayo dyan sa opinion na yan, guys? So i-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. Pero bago nga yan, ay dumako naman tayo dito sa nagsasabing di hamak na mas malakas nga itong si Whitebeard kung ikukumpara nga kay Kaido. Dahil si Whitebeard ay merong better haki, higher IQ at mas madaming experience sa pakikipaglaban sa mga mas malalakas na kalaban tulad na lamang ni Roger in many times in his life. Oo, sige, sabihin na natin na si Kaido ay merong great ability, ngunit si Whitebeard ay meron namang the best durability negation attack sa series at ang kanyang supreme grade sword. Napaka-importante nito, guys, dahil alam natin na si Kaido ay nagsasuffer against sa mga skilled blade user katulad na lamang ni Oden. In short, oo, pagdating sa physical strength, si Kaido ay merong advantage dito. Pero si Whitebeard ay superior fighter na mayroong better haki and IQ na magiging dahilan to overcome ang kahit anong kind of physical shortcomings he may have. Dagdag pa dyan, si Whitebeard ay mayroong Gorogora no Mi, isang Paramecia type Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan to cause quakes at mag-generate ng powerful shockwaves na kinukonsidered bilang the strongest Devil Fruit within the Paramecia class. At according to Sengoku, dahil dito si Whitebeard ay may kapangyarihan to destroy the world kung gugustuhin nga niya. Kaya naman kahit na si Kaido ay mayroong raw physical strength, overall naman si Whitebeard ay mayroong more powerful and even kinukonsidered na the most powerful pirate in the world even before his death. Kung mapapansin, based sa ipinapakita nila, ang raw strength lamang ang masasabing mas lamang si Kaido kay Whitebeard, pero sa overall aspect, si Whitebeard ay mas superior, kung saan kung mapapansin, lahat ng ito ay napakaliwanag na kung bakit si Whitebeard ay napakalakas. Oo, malakas si Kaido, pero overall mas malakas pa rin si Whitebeard, old Whitebeard man or prime Whitebeard. Pero syempre hindi ganun magiging kadali dahil alam naman natin na hindi basta-bastang kalaban itong si Kaido. At kaya naman hindi nga pumayag itong si Whitebeard na magkaroon ng laban kay Kaido dahil nag-aalala siya na baka madami ang magiging casualties, hindi dahil sa si Whitebeard ay natatakot nga kay Kaido. So yan naman ang dahilan, guys, kung bakit nga sinasabing mas malakas nga itong si Whitebeard kung ikukumpara nga kay Kaido. Pero kung kayo ang tatanungin, guys, ano sa tingin nyo? Sino ang mas malakas? Kaido nga ba o Whitebeard? I-comment nyo lang, guys, ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!